ngayong gabi mga ka-repair, mayroon tayong i-repair na isang GSAT receiver. Ito po siya mga ka-repair. Ang issue po nito mga ka-repair ay wala daw pong power mga ka-repair, ayaw siya mag-on. Ayan, dinala dito sa atin mga ka-repair. So shout out sa napadala dito. So ayun mga ka-repair, i-check po natin mga ka-repair kung talagang no power siya. Ayan. Ayan mga ka-repair, naka-plug in na po yung kanyang power supply 12 volts. So saksak natin mga ka-repair. Ayan. Okay, tingnan natin, on natin. Tingnan natin. So ayan mga ka-repair, wala pong indicator light. Wala, hindi po nag-on mga ka-repair. So ayan po. So kailangan natin itong check mga ka-repair. At para malaman natin kung saan yung kanyang sira mga ka-repair, kasi no power siya. So open na natin mga ka-repair. Check natin mga ka-repair. Para malaman natin mga ka-repair kung saan yung sira niya mga ka-repair, i-plug natin yung kanyang 12 volt supply. Ito. Tapos i-open po natin. Ayan, naka-plug na siya. Tapos open natin mga ka-repair. Then mag-check tayo ng voltahe mga ka-repair. Kailangan merong supply ang kanyang mga power IC, yung mga kanyang DC-DC converter mga ka-repair. So try natin mga ka-repair. Umpisa tayo sa dito sa kanyang 5 volts. So ito mga ka-repair, yung ating digital tester ay nakasit sa DC, kasi DC to DC yung ating ititest mga ka-repair. Ayan, naka DC po siya, 600 volts kaya niyang itest. So try natin ito mga ka-repair. Una, umpisa natin yung kanyang 12 volts. Ayan mga ka-repair, mayroon siyang 11 volts. So present yung kanyang 11 volts. Then punta tayo sa kanyang IC na 5 volts. So itong inductor na ito ay dapat may masukat dito na 5 volts. Ito po. Ayan, try natin. So wala siya mga ka-repair. Walang 5 volts. Then dito sa kanyang 3.3 volts mga ka-repair, dapat meron din ito. So wala mga ka-repair. At itong 1.8 volts, dapat meron nito mga ka-repair. So wala rin. So possible mga ka-repair na ang kanyang min na sira mga ka-repair ay kasi dito sa 12 volts power supply niya ay mayroong 11 volts. Pagdating dito sa 5 volt supply, itong inductor na ito ay wala. So ipupusan natin mga ka-repair itong IC na ito mga ka-repair. Ayan, ito po siya mga ka-repair. So possible na ito yung kanyang sira mga ka-repair. Ayan, so off natin, unplug natin mga ka-repair para safety. So gagawin natin dito mga ka-repair ay para mapagana natin, meron ako ditong DC-DC converter mga ka-repair. Ayan, ito yung ginagawa ko mga ka-repair pag meron mga ganitong sira, kasi dito na lilipat natin kung anong gusto nating voltahe na gagamitin, kasi mayroon siyang potentiometer. Iikutin lang to mga ka-repair kung anong voltahe yung gusto nyo, hanggang 12 volts mga ka-repair. Ayan, itong potentiometer nya mga ka-repair. So i-try natin to mga ka-repair. Try natin mga ka-repair na lagyan ng DC to DC converter para magkaroon ng supply mga ka-repair ang kanyang 5 volts. So let's try. So kukuha tayo ng supply mga ka-repair dito sa kanyang main power mga ka-repair na 12 volts.
So dito tayo sa kanyang switch para pag switch natin ay gagana siya. Kasi kung rekta tayong kukuha mga ka-refer ng 12 volts dito sa kanyang main supply ay automatic itong mag-on mga ka-refer dahil walang switch. So dito tayo sa switch kukuha ng 12 volts papuntang 5 volts mga ka-refer para ma-jumper natin dito sa inductor nito mga ka-refer. So hanapin na lang natin mga ka-refer kung saan banda yung kanyang in. Yung kanyang in ng 5 volts. So ito, nahinan ko na mga ka-refer, ito ay mayroong in. Yung in na may sign na plus mga ka-refer ay dyan natin, dito natin lagay sa 12 volts. At itong minus naman negative mga ka-refer. At ito kanyang out mga ka-refer, yung mayroong hinang na isang soldering lead mga ka-refer. So try natin to mga ka-refer. Hinang na natin. Ito sa ground tayo muna mga ka-refer. Yan ground. Din kukuha tayo ng supply ay isa dito sa may switch niya mga ka-refer. Ayan dito. Sa kanyang malapit sa switch mga ka-refer. Ayan ang hirap. So nakabit na natin mga ka-refer yung kanyang supply. Bago natin i-jumper tong kanyang out na supply mga ka-refer, kailangan sukatin muna natin kung ilang voltahe yung kanyang ilalabas para hindi matuluyang masisira yung ating ginagawang receiver mga ka-refer. So gawin natin, plug in natin mga ka-refer at magsukat tayo ng voltahe kung ilang voltahe yung ilalabas niya mga ka-refer. So ayan mga ka-refer, check muna tayo ng voltahe. Yung 5 volts lang mga ka-refer. Okay, ito ay nasa 8. So babaan natin mga ka-refer yung sakto lang, yung makuha natin yung kanyang 5 volts mga ka-refer. Kasi ang supply ng kailangan dito mga ka-refer na ma-jumper ay 5 volts. Kasi pag lumagpas yan mga ka-refer, sigurado sunog yung ating mainboard mga ka-refer, yung ating mga pyesa maapektuhan. So kailangan yung kanyang saktong voltahe lang. Ayan mga ka-refer, 5 volts. So pwede na natin yan i-jumper. Ayan, kailangan unplug muna natin mga ka-refer. So ito, maghanap na tayo mga ka-refer ng jumper natin kung saan. Itong inductor na ito mga ka-refer ay dito yung kanyang 5 volts. So sa buzzer tayo mga ka-refer, continuity. Okay, ayan mga ka-refer, so malalaman natin kung saan siya nakakonect, kung saan siya konektado. So ito yung sa 5 volt supply, hanap tayo mga ka-refer. Ito yung kanyang konekta papuntang 5 volt. So pwede tayo mag tap dito mga ka-refer sa kapasitor na ito mga ka-refer. Try natin to. Ayun mga ka-refer, so bali natap na natin yung kayang 5 volts. Okay, ngayon mga ka-refer ay yan, Kuha na ito sa battery. testing natin mga ka-refer kung meron ng indicator light or kaya mabubuhay na siya mga ka-refer. So ayan, off muna natin, naka-off na po mga ka-refer. Plug natin. Okay, hindi siya gumana mga ka-refer kasi naka-off na siya. Try natin buhayin mga ka-refer. Okay, naka-on na po siya mga ka-refer. At ayan na po mga ka-refer. Ayan mga ka-refer, okay na po siya mga ka-refer. So bali yun lang yung problema niya mga ka-refer. Yung kanyang 5 volts ay sunog mga ka-refer. O kaya defective na mga ka-refer, kaya wala ng power. So kaya hindi na lumalabas yung kanyang
indicator light kasi walang supply mga ka-repair. So sana mga ka-repair ay may natutunan kayo sa aking video. Paki-like and share na rin po mga ka-repair. Napaghahanap po natin mga ka-repair. Ayan. So try natin i-off mga ka-repair. Okay. Gumagana na po siya mga ka-repair. So kanina wala po yan mga ka-repair. Dahil dito mga ka-repair sa ating DC-DC converter. Ayan po. Napakalaking tulong mga ka-repair na ito ay mai-convert natin mga ka-repair. Dahil napakamahal ang receiver ngayon mga ka-repair. So kailangan may paraan mga ka-repair para magamit pa mga ka-repair. So yan lang po mga ka-repair and good luck. At paki-like and share mga ka-repair para lagi kayong update sa video ng mga gwapo mga ka-repair.